Magandang buhay mga katiyats, meron tayong sisilipin ngayon. Ito yung mga treasures ng mga Amerikano. Ito yung tinaguriang treasure ni Ed Timmons, isang sundalong Amerikano noong pangdaigdigang giyerang pangalawa, Second World War. Okay, so ito yung bahay niya na tinayo dyan. Pero hindi na ito yung kay Ed Timmons, siguro sa kanyang mga anak na ito na bumalik dyan. Ngayon, magtaka tayo bakit nilagay dyan ang bahay at wala ng tao. Well, narito si Pons TV, atin pakinggan ang kanyang vlog. So guys, ito yung sinasabi ni Kuya Jibli na bahay na merong kuweba sa ilalim. So ngayon sisilipin natin at kasira na yung bahay. Merong kuweba sa ilalim or under ng bahay. Anong ginagawa ng bahay sa kuweba? Yan ang isang clue na tinayo dyan ng bahay para conceal at walang magdududa kung anong ginagawa ng mga Amerikano dyan. At magtaka tayo, sinabi ni Pons TV na sayang daw ang bahay, walang nakatira. Wala nang nakatira kasi nang makuha na yon ay iniwan na nila yung bahay na yan. Kasi diyan mismo sa baba ng bahay na yan ang nire-recover nila na item na ibinaon ng mga Amerikano mismo noong World War II. At itong Ed Timmons, kasi mataas ang ranggo niyan, tiningnan ko sa Google ay popular siya na American figure, isang military. Kaya pwedeng nakakuha sila sa mga Hapon na sumurinder and then ibinaon dyan, or pwedeng yung Philippine gold bars na tinago doon sa Bataan ay muling itinago yun ng mga Amerikano nang umatake ang Hapon, kasi natalo ang Amerikano noong 1941. Pag-start ng giyera ay natalo sila ng Hapon. Kaya lahat ng gold bars ng Pilipinas na nakatago sa korehidor na tunnel ay itinago muli ng Amerika, ng mga Amerikano, kung saan ay sila lang yun ang nakakaalam. Kaya pwede rin na dito nilagay nila. So ito yung pinakaano kuya. Sliding. Oo, sliding to dati. Napakaganda ng view dito sa taas ng bahay. Halos Ayan. tanaw na tanaw mo ang tabing ilog ng isla. Kaya nga diyan nilagay ang bahay. Kasi tanaw na tanaw nila at meron pang pangalawang kuweba ito. At ito yung ating titingnan ngayon. Ang kuwebang ito ay malapit lang din sa bahay. Parang may kuweba pa rin kuya. Meron pa rin yan dyan. Kuweba pa rin pala to. Andiyan natin makikita yung pinagukaya na. Okay. Kuweba pa rin pala to. Teka, may sinabing pinaghukayan. So meron ngang nag-recover ng treasure dyan. Ito pa rin ito. Oh, ba't parang sobrang laki. Ito yan, no? Guys, sobrang ano pa ng kuweba. Sobrang taas pa nung akyatin, no? Oh my God. Mabutit nakarating dito itong si Pons TV. Kudos to Pons TV. Salamat sa iyong video. At nakita namin ang iba pang mga treasure site, hindi lang ng Hapon, kundi ng isang Amerikano. Okay, dito makikita na natin yung marka na pangalan na Ed Timmons dito sa kuwebang ito. Sobrang ganda nito. May hagdanan pa. Yung itim mo ito. Ayan, no? Ah, Makikita siya sa malayo. Mababasa siya sa malayo, Ed Timmons. Pero pag lapitan mo ay hindi na. Ayan, no? Klarong-klaro yung... okay. May 1945 pa yan dito eh. Kaya lang medyo ano na. Ayan, no? Yun ang mga ano. Oo nga, no? So dahil lang sa sobra siguro naaagos na ng tubig. Tagal na ng panahon. Ilan yung letter A niya, kuya? E. Ano? Tapos Timmons. Timmons. Ed Timmons. Oo nga, no? Tubo yun yan. Ito, kita-kita pa. O. Oh. N. S. So siguro... Itong pintura po na to. Okay, tingnan natin itong Ed Timmons sa Google. Sandali lang. Ito ka na lang po. Ay, wala lang yan. Mga word na ano yun. Wala lang yan.
Yung mga nag-abisuga dito na. Oo. Sulat. Ayan, Pero makikita ito, pa rin, no? bata pa lang kayo, Andyan na yan. nakikita nyo na to. Oo, 6 na taon, 7 taon, andyan na yan. Ibig sabihin, anong edad nyo nun nung nakita nyo to? Ay, mga 7 o 6 mo niya. 7 years old pa lang kayo Oo, nun. dito na kami nakatira sa bukid. Yeah. Ayan, so 50 years old minus 7. So 43 years ago, ang marka na yan. 43 years old na ang marka na yan. Kaya, mayroong meaning talaga yan. Kasi Ed Timmons at kinarb talaga sa bato ang pangalan. Yan ang palatandaan ni Ed Timmons na itong kuweba na ito ang kanyang treasure cave. At dito sa loob ng kuweba na yan ay makikita ang malalim na hukay at hindi nila alam kung sino ang naghukay at siguradong mga nakayate na mga Amerikano. So legit talaga guys, legit. Kasi kung siguro ngayon lang nakita ni Kuya to, hindi ako maniniwala na legit to. Pero nakita niya daw to, 7 years old pa lang siya. Ilan taon ka na Kuya ngayon? Ay, 15 na ako. 50 na! Imagine, sobrang tagal na. Oo. So dito hindi lang 47 masyadong kita years pero ago. ONS tapos may letter E. So makikita nyo talaga, merong possibility na Ed Timmons yung sulat. Parang ano siya no Kuya no, nakaukit ba o nasa loob yung kulay? Kung titingnan mo kasi yung pintura, parang may halong oksido. Hindi mo Oo, ibang klase. Hindi siya pintura actually. Oo, hindi siya pintura, naka-ordinary yung Oo. pintura. Kaya dito na binaw ni Timmons yung Teka, yun ay sinulat sa asido. Kasi itong limestone or coral stone ay ano yan, allergy yan sa asido. Madaling matunaw sa asido. Kaya asido ang ginamit doon pag brush. Ito naman, no? Kakaiba na ano to, parang simento yan. Pwedeng may laman yan. At hindi pa yan na-discovery. Ayan, no? Itong nakaumbok. Simento yan kasi may hagdan, no? Ang gumawa niyang hagdan ay yung sila Ed Timmons pa rin. Kaya pwedeng meron pang natira sa kuweba na ito. Kuya, Yung mga barel. Kakaiba nga to. Ayan, nakita nga nila. Mga baril daw. Sarap kung nandun tayo, no? Basagin natin yan. Baka meron pang mga alahas dyan. dito natin makikita yung Ang kuwan. ganda. Dito. Dito yung pinabukayan. recovered. Oh, totoo. Superb talaga. Ay, nahulog pa ako. Grabe, historical talaga to. Historical to Kuya. Imagine, dalawang kuweba pala. Ibig sabihin, dalawang kuweba to. Kasi to parang ano na rin. Kuweba ba to? O... Oh, grabe. Ang ganda. Talagang maganda ang rock formation. Kaya diyan napili magbaon ang mga Amerikano. Ayan o, ang ganda-ganda ng mga rock formation. Oh, ay Kuya, ang ganda naman yan. Guys, sobra. Ang ganda. Tingnan mo itong hinukayan. Ayan. Inukay na talaga nila. So, yung nakatayo dyan na parang anghel na malaki, yan ang pinaka-marker na dyan malapit ang ibinaon. Kaya madaling matuntun kasi merong natural marker. So guys, meron ditong isang malaking butas. Ayan. Na, ano po to, hukay ng tao lang? Bukay na tayo. Tingnan nyo, ang lalim. Ayan nga, ayan oh. So, kung Amerikanong nagbaon yan, siguradong Amerikano din ang bumalik. At siguradong kamag-anak ni Ed Timmons. Kung hindi anak niya, apo ni Ed Timmons. Kasi recent lang namatay si Ed Timmons. Ay, hindi, baka nung ilang dekada pa ba yun? 1988 yata namatay si Ed Timmons Jr. Ayon sa Google. Kaya pwedeng siya mismo ang bumalik dito o kanyang anak. Ito na po yung karugtong po nung kuweba dun sa kabila. Hindi yan. Ah, hindi. Inukay to ng tao. Bukay ng tao yan, nakaalas siguro yan, ibinaw yung kuwan niya. Oh, may joke pa. Baka iniisip na may kayamanan ba? Ayan o. Walang bukaya. Anong taon po nung nakita nyo walang hukay to? Eh sa edad ko na hindi ako maaaring kamali, nasa 40 years na po itong hukay na ito. 40 years na yan. Hinukay ng tao talaga. Siguro nga sa sign na yan 80 mo. Kung 40 years na yan, ibig sabihin, hindi yan yung ating panahon. Ibig sabihin yan ay hinukay
noong 1970s pa, 1960s. Ibig sabihin ang nagukay niyan ay hindi mga Pilipino kasi bago lang nag-treasure hunt ang mga Pilipino. 1970s lang nang mag-treasure hunt si Marcos ay sumunod na rin ng ibang Pilipino. Ngunit noong 1960s, 1950s pagkatapos ng giyera ay walang nag-treasure hunt na Pinoy, kundi yung bumalik mga Hapon at Amerikano. Siguro nga, no? Delikado. Ang lalim. Siguro meron pa to sa ilalim sa banda no, sa may bato. Dito ang pinakamalalim na kuweba. Ay, Tsaka ito. pinakamalaki. Ay, oo nga, no? Kaya lang mahirap pasukin. Maliit lang yung no? Maliit lang siya, pero napakalaki yan. Yan ang pinakamalaking kuweba. Dito sa, sa area na ito. Ganda, oh. Laki kuweba. Ganda ng kuweba. Okay, so ito na. Ito yung history. Totoo ang pangalan na Ed Timmons at totoong military ito na nag-serve sa American Army. Kaya yung nandoon na bahay at saka yung kuweba ay siguradong meron ngang treasures. Kaya merong nagukay. At kapag American buried treasures, itong sina Ed Timmons, ano kasi ito, sikat na military ito. Mataas ang ranggo nito. Kaya pwedeng ang kanyang regiment ay pwedeng nakakumpiska ng mga ginto sa mga Hapon. And then ibinaon nila dito itong pinagtayuan niya ng bahay. Napakaganda kasi ng ano na to, ng location, madaling matuntun. Kaya tinayuan ng bahay at dahan-dahan na naghukay. At nang ma-retrieve na, ma-recovered na yung treasure, hindi yun Yamashita treasures kasi ang nagbaon Amerikano. World War treasures ang tawag noon. World War II loots, yung mga nakaw na ginto, World War II. Pero galing yan sa mga Hapon. Pero meron ding galing sa mismo sa yung sa Bataan, yung mga ginto doon sa Bataan, sa korehidor na tinago ng mga Amerikano ng sikreto at hindi sinabi kung saan itinago. At pwedeng dito yon na lugar. Ilang gold bars pa rin yun, marami yun. Nung bago magapi ng Hapon ng Amerika noong 1941, yun ang time na hinakot ng Amerika galing sa korehidor, yung tunnel dyan. Hinakot yung Philippine Reserve Gold. Mga ginto yun sa Pilipinas. At tinago nila sa mga secured na mga isla. At baka ito yung islang ito. Kasi si Ed Timmons ay mataas na ranggo sa American military. Kaya ito lang ang aking akahaga na hindi talaga, pwedeng hindi ito treasure ng Hapon. Pwede ito yung treasure na Philippine gold bars na tinago ng mga Amerikano sa Bataan, sa korehidor. And then nang malaman nila na aatake ng mga Hapon at matatalo sila, kinarga daw ito sa mga submarino. Ang iba ay sa mga barko na maliliit at of course sikreto kung saan nila nilalagay. Kaya pwedeng dito yun sa lugar na ito. Kaya binigyan ko ng reaction ng video na ito kasi very much related sa ating mga hinahanap na treasures. At hindi lang Hapon ang nagbaon ng treasures noong World War II sa Pilipinas. Pati na rin ang mga Amerikano. Kaya ang mga Amerikano, magtaka tayo, nakakakuha din. Akala natin ang hinahunting ng Amerikano ay treasure ng Hapon. Yun ay ang iba, pero karamihan treasure mismo ng Amerikano. Amerikano ang nagbaon, kaya alam nila ang location. At meron din silang mapa kasi sa kanila yun. Mga looted gold noong World War II. Nakuha nila yan, ang iba niya nakuha nila mismo sa mga Hapon, na yung mga sumurrender na Hapon, and then ibinaon nila muli. Pero yun ay American treasures na. Okay, hindi lang yan sinasabi.
Hindi ganong naririnig natin yan, pero totoo yan. Okay, so hanggang dito na lamang ako mga katiats. Ako'y magpaalam na. God bless us all.